Meron na raw suspect yung mga polis? Meron na po. Meron kayong pinaghinalaang na maring suspect? At sino po yun lang? Yun po yung ex ko po. Nagbanta po siya, hindi pa po kami nagkakakilala ni John Lee. Papapatay niya daw po yung boyfriend ko pag pag may nakita daw po siyang lalaki ko. Kasi nga po sobrang siloso. Pagmasdan niyo po mabuti, ang pagmumukha nito, 150,000. Sino man makapagtuturo po sa kinaroonan nitong si Canton Host para siya ay makuha ng ating otoridad. Kaya kung ako sa iyo, Jomar Sugaw, Canton Host, sumurrender ka na lang. Ano po ang may tutulong po ng PNP dito po sa nangyari po sa kanyang kapatid? Ang maitutulong po namin, may sampa na natin yung kaso. Mapapailan po siya natin ng murder case. Mayroon din po ba tayong balita patungkol po dito sa naging kasama nitong suspect nung siya ay umalis po doon sa scene of the crime? As of now, yung kasama niya, yung pinaka-driver talaga, hindi namin kilala pa. Handa na rin po ba kayo na sampahan na rin po natin ito ng kaso? Yes po. Handang-handa na po. Ilan po ang sasampahan po natin? Nasasampahan po natin yung dalawang kilala na identified na natin. Yung isa po ay at large at hindi natin kilala yung driver. Sir, maraming salamat po at saludo po ang programa po sa inyo. Yun lamang. Maraming salamat po, ma'am. God bless po. Apa. So, Idol Rafi, ito po pinapakita po sa atin ni PCMS Joselito Caparoso yung mga na-recover ho nila doon sa bahay ng ating suspect. Sir, ito po mga nakikita po natin, ano po ang mga ito? Ito yung kasuotan nung the time na nakumit niya yung crime. Ito yung kasuotan ng suspect natin na si Jomar Canton Host. Maliban ho dito, sir, may mga nakita rin ba tayong mga patalim doon, yung mga droga? Nandito po sa akin yung mga iba pang na-recover namin doon sa bahay niya. May nabanggit rin kayo, sir, parang hot, may ginamit rin. Ay, meron. Sir, yung baril po na ginamit po dun po sa ating biktima, na-recover din po ba natin? Hindi po natin na-recover yung ginamit niya sa pagbabaril kay John Leonard, ma'am. Pero may mga ibang baril din ho ba tayong nakita? Opo, mayroon kami na-recover na dalawang disassemble caliber 38 doon sa bahay niya mismo. And eto po, sir, marami ho tayo nakikita ho ng mga gamit dito na parang pang pulis. Ito rin ho ba ay gamit din po na nakita nyo sa bahay niya? Opo, yan pong mga outfit na yan, na-recover mismo sa bahay ni Jomar Canton Host. Ang ganitong klaseng uniforme, sir, para saan po ito? Ito po isa sundalo, ito naman isa pulis. Meron din ho siyang ganito. Yung mga IDs po na ito, sir, kilala rin ho ba natin? Yung mga IDs na yan, ma'am, for validation po yan kung kaninong ID po yan. At may mga radyo din. Opo. So kasalukuyan, talaga nga nagtatago pa rin ho ito. At papasalamat ho tayo dahil sa malaking effort po ng ating PNP na all the way from Taguig, na-recover ho nila at napuntahan nila yung bahay ng suspect at na-identify ho nila. Sir, paano nyo nalaman, na-identify talaga itong suspect? Ito po ay sa pakikipagtulungan na rin natin sa mamamayan na nagmalasakit para tumulong na malutas tong kaso na to at sa pamilya ng biktima. Malaking bagay po ito at development po dito sa kaso at bihira lang po kami makita ng ganito na talagang tinututukan at talagang lahat po ng maaring makita po na profile sa suspect nakuha natin at yung mga gamit po. Kaya thank you so much, sir. Opo, maraming salamat din po. God bless po, ma'am. Ma'am Kyla, magandang araw. Nandito kami para malaman kung paano mo nakilala itong Singaporean. Yung pumunta po akong Singapore, and then nagkilala po kami sa dating app. And then after noon, nagtuloy-tuloy na po kami nag-usap. And then, Kayo ba ay nagkita ng personal? Paano paano kayo nagkaroon ng relasyon? after namin mag-usap sa app, sa dating app, and then nag-meet po kami. Saan? And then, sa Singapore po. And then after noon, yun na po. Start na ng relasyon ninyo? Opo. Kamusta siya sa buong taon na magkarelasyon kayo? Sa buong taon, okay naman po siya. As in, okay, walang problema. Until na nung parang mga pagkasabi mag 1 year,
Doon na po nagsimula kasi nga po LDR kami. So sobrang seloso na po niya. Pati po mga katrabaho ko pinagsiselosan niya. Ibig sabihin, ma'am, sa Singapore, nagkita kayo, pumupunta rin siya ng Pilipinas. Yes po, pinupuntahan niya po ko dito na dumadalaw-dalaw po siya. Okay. Ngayon, dahil seloso siya, pinagseselosan na, paano naputol ang relasyon mo? Actually, lagi ako nakikipaghiwalay sa kanya kasi nga sobra na. Ang gagawin niya po, pupunta siya dito sa Pilipinas, pupuntahan niya ako. Ayun, para magkaayos po kami. So, laging naaayos pag pumupunta po siya dito. Laging ganun po yung nangyayari. And then yung September na po last year, yun na po talaga yung ayoko na po talaga. Wala naman kayong anak. Wala po. Okay. Etong Singaporean, kamusta siya sa ibang bansa? Siya ba ay, ano ang trabaho niya? May pamilya rin ba siya? Ano po siya, may business po siya. And then, nag-aaral po siya, ang alam ko. Noong September na nakipaghiwalay ka, nabanggit mo kasi seloso siya, pumayag ba siya? Hindi po, ayaw niya. So, paano Kaya- nangyari? Kaya para po sa kanya kami pa daw po. Pero para sa kanya ayoko na po. Kaya po lagi siyang pumupunta. Pinupuntahan niya po ko lagi sa trabaho ko. Para po makipagbalikan. Sa relasyon po namin ni John Lee na almost 3 months, masaya lang po. Sobrang saya. Alam po yan ng mga nakakakita sa amin. Yung mga katrabaho ko, nakikita po nila kung gaano kami kasaya. Oh, Ano yung maalala mo sa kanya? sobrang bait lang po. Sobrang bait niya. Sobrang mapag-alaga po. Hindi po ako pinapakilo, siya nagluluto, yung mga ganun po. Nabanggit mo din sa programa kasi na may mga naging pagbabanta. Kailan nag-umpisa yun? Nag-umpisa po yung pagbabanta. Siguro, last year. Siguro, Anong buwan? hindi ko na po matandaan eh. February, March. Ganun po. Pero Sabi kayo niya- pa? Kami pa po nun. Kasi nga po, pa nagsiselo siya, ganun po na pag may nalaman daw po siya na may lalaki ako, pag nagloko daw po ako, papatayin niya daw po. Yun po yung sabi niya sa akin nun. Nung December na ito ay nangyari, ano ang saan kayo papunta ni Jan? Nung December na po, hapon po yun, namili kami ng mga regalo. And then bumalik na po kami sa spa, nagbabalot po kami. Yung time na nun, yung time na late kami kumain. So nagutom po kami pagtas namin magbalot ng mga regalo, so bumaba kami. Pagbaba po namin, ay masaya pa po kami, nagkakintuhan lang kami. Tapos pagbalik namin, ayun na po, hindi ko na po alam na binaral na po pala siya. Narinig mo ba? Yes po, nabingi yung tenga ko. Sobrang nabingi. Akala ko nga lang po, may nagbibiro na alam niyo po yung yung papatok na gano'n. Akala ko yun lang po. Tapos yung pangalawa na, doon ako nagulat na patakbo na po ako. Ang last ko na narinig sa kanya, aray. Sabi niya, aray, kasi po magkatabi lang kami. Tapos pagbalik ko po, naduguan na po siya. Ilang beses nagpaputok? 2 beses po. Nakita mo ba itong suspect? Ano nga damit na ginamit niya, itsura niya? Nung gabi na po yan, nakita ko po siya nung bago pa po baralin si John Lee. Umakyat po siya sa taas. Nagtanong po siya kung available daw po si John Lee. Then sabi ko, yes po. And then, payment first. Then sabi niya, payment first ba? Sige, mag-withdraw muna ako. Tapos bumaba na po siya. Tapos makikita po sa CCTV, pagbaba namin, kasunod lang po namin siya. And then yun na, sinusundan niya na po pala kami. May ibig sabihin, nung sabi niyo na payment first muna at mag-withdraw siya, umalis siya. Pero kayo, nabanggit mo, bibili pa kayo ng pagkain, kumbaga, hindi niyo na siya hinintay na baka balik. Hindi po. Yung tao na nag-inquire dun sa spa, pareho ng damit. Yes po. Kita ba yung mukha niya sa spa? Opo. Nung nagtanong po siya. Namumukhaan mo? Opo. Siya rin ba itong tinutukoy nating suspect na yun? Opo. Opo. Matatandaan mo ba kung unang pagkakataon itong bumisita sa spa? Opo. First time? First time. Meron ka bang mensahe sa suspect? Sana po sumuko na siya. Kasi hustisya po yung kailangan namin. Sana po makonsensya siya. Kasi hindi po kami titigil hanggat hindi namin nakukuha yung hustisya. Ma'am, una po, nakikiramay kami sa nangyari po sa inyong kapatid. May mga naikikwento ba siya sa inyo, ma'am, patungkol sa buhay niya? Kapag around sa labas ng bahay, wala naman siyang na-open or nakakwento about sa amin. Pero yung lagi niyang sinasabi na, ate, gusto ko nang pumunta ng Dubai, gusto niya na daw ayusin yung buhay niya. Lagi niya akong kinukulit na, ate, baka may pera ka dyan, ikaw nang bunang bahala sa ticket ko. Sabi ko sa kanya, pag-iipunan ko talaga kasi sabi niya, gusto ko na talagang mag-ibang bansa ate para sa anak niya, kay Stacy.
Ito po bang si Jan, matagal na nga spa therapist. Kailan pa siya nag-umpisa? Nag-umpisa siya 2021. Nagpaalam siya sa amin na mag-i-stay in nga sila sa isang spa. Pero way back, Pogo pa daw yung pinagtatrabahuan nila. Yun lang po yung time na nalaman namin na naging spa therapist na siya. Ngayon po, ma'am, itong karelasyon niya si Kyla, wala ho bang nakikwento sa inyo or pinakilala niya ba siya sa inyo? Ay, wala po. Kasi lately lang po kasi talaga naging sila. Bale, once niya lang dinala nung nag-reunion kami kasama yung mga pinsan. December din yun, first week ng December. Then, yun na yung last time na nakita rin namin siya. Nakasama namin siya. Ano ho yung mga bagay na maalala niya sa kanya? Yung pagka kailangan ko ng tulong, ng help niya na magbabantay sa anak ko, isang text or tawag ko lang dyan, be, kailangan ko na kailangan ko na mag-aalaga kay Rapa. Sasabihin lang yan, kailan ba? Saan ba? Kailan ba ako uuwi? Ganyan. Yun yung mamimiss ko sa kanya. Pag kailangan ko na maghahatid sa akin, pag aalis ako or pag late ako uuwi, isang text or tawag ko lang dyan. Sige te, papunta na ako, sunduin kita. Dyan ka lang para safe ka. Ganun. Yun yung mamimiss ko sa kanya. Be, kung nasan ka man ngayon, hindi kami titigil hanggat hindi namin makakamit yung hustisya mo. Alam kong marami ka pang pangarap. Kami nang bahala kay Stacy. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Gabayan mo lang kami sa araw-araw at tulungan mo rin kaming makamit yung hustisya mo. Ano ang plano niyo ngayon talaga kung sakaling makompleto lahat ng ebidensya, tuloy ang kaso? Tutuloy po talaga namin yung kaso. Hindi pa kami titigil hanggat hindi siya nakukulong or hindi siya makuha ng mga otoridad. Handa rin ho ba kayo na makaharap po ito? Handa po. Kahit masakit, handa. Much better po talagang makita namin siya. Makita namin yung itsura niya. Nagbigay rin ng pabuya si Idol Rafi dito sa suspect na to na 150,000. Maari ka ba manawagan sa publiko? Nananawagan po ako sa inyong lahat. Kung sino man pong makakita or makakilala kay Jomar Cantonhos or Momay, wag po kayong matakot. Wala po kami pakialam kung malaki ang kapit niya or malakas ang kapit niya. Mas malakas tayo kay Senator Rafi. Huwag kayong matakot lumapit sa kapulisan or directly kay Sir Rafi Tulfo po na kung makita niyo man siya or gusto niya sumuko, ilapit niyo lang po kay Senator Rafi. Yun lang po. Sir, ano ho ang update ho natin dito ho sa tinuturong suspect dito po sa ating biktima na si John Pulvera? Ang ating may warrant ay nahuli natin nung isang araw. Sa pamamagitan po ng ating confidential agent at base po dito sa ating confidential agent ay kakilala niya itong tao na nakakalaro niya sa basketball. Nung napanood niya ito sa social media, agad siyang pumunta dito sa amin sa Substation 5 para ipaalam na itong may warrant ay kakilala niya. So, ibig sabihin po, Lieutenant, yung nakita niya sa Facebook page na mukha nitong suspect ay nakilala niya. Kilala niya dahil nakalaro niya sa basketball. Opo. Paano ho natin isinagawa yung operation? Agad kami naghanda doon sa aming team na hindi kami kasi armed and dangerous daw ito. Ipinalam ko rin ito sa aking hippie. At yun nga, nagkasa agad kami ng operation dito. Naituro naman ang saktong lugar ng ating confidential agent. At pagdating namin doon sa area, nasa malapit sa bahay namin na kuha sa may kanto. Ayun. So, ano po ang ginagawa po niya nung nahuli po ninyo siya? Nakaupo po siya. Nakaupo po siya sa may kanto. So walang resistance na nangyari. So yun ang pinakamagandang nangyari kasi kung halimbawa may resistance, hindi namin alam kung ano mangyayari doon. Kasi naka-ready po kami kung ano man mangyayari. Dito ho sa ating lugar po, area, ay kilala ho ba itong si Jomar Cantonhos? Doon sa ano lang siguro ma'am sa mga
ilang radius lang po ang kuan. Kasi hindi ko maano po ma'am po sa may medyo sa halimbawa sabihin natin mga 500 meters kung kailala pa siya. Sa bastang- doon po, sa kanila. Sa kanila, hindi na po kami nakapagtanong kasi biglaan po yung sitwasyon na yun. Ayun. May record na rin ho ba siya sa atin dito po sa Substation 5? Wala naman po. Bali, ang ano lang natin dito, dahil sa confidential agent na ano natin dito, so yun ang ano natin, lead natin para makuha natin siya. Mga anong oras po nangyari yung operation po, Lieutenant? Bali, 11 po yun, ma'am eh. Pero umalis po kami dito ng mga past 8. Tapos, nag-ano pa kami doon, man-man pa kung saan talaga ang saktong lugar. Opo. Ito ho ba ay kung saan po siya nadakip ay tinitirhan po niya? Malapit doon sa bahay niya. Ayun, opo. Ako, so magandang development po ito. Nung atin ho nadakip po itong suspect, ano ho ang sumunod na proseso ho na ginawa ho po natin po sa kanya? Ay binasahan po natin siya ng Miranda Doctrine. Ayun. Tapos agad doon prenosiso natin, medical natin, then turn over natin sa warrant section. Yun May po. mga na-recover din po ba tayo sa kanya ng mga gamit? Actually ma'am, sa baril wala. O, ibang mga kontrabando wala. Sa ngayon po ay nasaan na po ngayon itong ating suspect? Nasa jail po sa headquarters ng Taguig. May mga iba ho pa rin ba siyang mga standing warrant, sir? Hindi pa po namin na kung may standing warrant. Basta nakapokus lang po kami doon sa yung warrant niya na sinerve namin sa kanya. Po, anong kaso po ulit ito po, Lieutenant? Homicide murder po. For now po, ang tanong ko lang is yung safety ng family. Paano po namin magagaranti yan? Kahit kasi ang sabi-sabi is malakas yung connection niya outside. We want to know paano yung safety namin ng family. Kasi as of now, we cannot file a case pa gawa ng sa for investigation. So, we don't know kung baka makapag-bail pa siya. Gusto lang rin namin na mag-guarantee yung safety rin ng family. Saan po, anong pong lugar niyo po ma'am? Trece Martires, Cavite. Tracy Martires. So, siguro ang mangyayari ma'am, magpa-assist kayo ma'am doon sa yung safety nyo, doon sa malapit na istasyon na itong tao na to, kung halimbawa makakalabas, ay armed and dangerous. Kasi kung sa amin dito, malayo na po kami dito, meron naman pong ating kasamahang pulis na mag-assist po sa inyo. Ayan. So, assure din po namin sa inyo, ma'am, no? Siguro after po nito, i-coordinate po namin po doon sa hepe din po sa Trece Martires para sa protection din po ninyo kapag may problema, may matatawagan po kayo. So, una po, Lieutenant, nagpapasalamat po kami no, sa ating station dahil malaking bagay po ito, breakthrough po ito sa investigation po na sinasagawa po sa nangyari po sa kanyang kapatid, sa kanya rin po girlfriend, at nawa po ay sa pagdakip po sa kanya ngayon at siya ay na-turn over na sa city jail, maging malalim pa yung investigation din ng Santa Rosa nang sa gayon ay makasuhan na rin po ito ng murder. Kaya maraming Opo. salamat po maging doon po sa mga taong tumulong. Siguro po ay through PNP po ay makipag-ugnayan po kami doon po sa informant po para Opo. malaman din po namin yung ano kung pwede nga may tutulong po namin. Opo. Maraming salamat po, sir, na na-turn over niyo po yung suspect sa Taguig City Jail. Hiling ko lang po na mas magtuloy-tuloy yung progress po na makapagsampa kami ng kaso. Yun lang po. Maraming salamat po dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin mahuhuli. Kaya sobrang thank you po. Maraming salamat po. So Idol Rafi, meron ho tayong patunay no, na nahuli ng TIPAS Substation 5. Ito nga ating suspect. At ito po, nasa kanilang screen. Ma'am, bilang kayo po ang yung isa sa witness po dito, no, primary witness na nangyari, namumukaan niyo po ba yung nakikita po ninyong larawan? Opo. Yung mukha niya, ma'am, pag malapitan, ito rin ho ba'y nakita niyo doon sa spa na nag-inquire kung saan po yung inyong boyfriend? Opo. Ano ang emosyon mo ngayon na finally nahuli siya? Actually po nakakainis, nakakagigil. Pero at the same time, masaya din po kasi nahuli na din po siya. Na sana tuloy-tuloy na po para makamit na po namin yung hustisya. Ma'am, eto daw po yung suspect kay John. Ano ho ang reaction ninyo? Mixed emotion. Since di pa kami makapag-file ng kaso, sa ngayon
hindi pa rin kami makokontento na nahuli lang siya. Gusto namin talaga na ma-make sure na mabubulok siya sa kulungan. Dahil buhay yung kinuha niya sa pamilya namin. Sir, ang pangalan po ninyo si Sir Jomar Cantonhos po. Yes po, ma'am. Sir, gusto ko lang malaman, kilala mo ba itong si Jana Pulvera? Hindi po talaga, ma'am. May kinalaman ka ba sa pagkamatay niya? Wala po talaga, ma'am. Nakapunta ka na ba ng Santa Rosa, Laguna? Hindi po, ma'am. Ano ang sa tingin mo dahilan bakit nadawit ang pangalan mo, sir? Hindi ko nga rin din po alam, ma'am. Kung bakit po nadahit yung pangalan ko dyan, ma'am. Nung December 20, nasaan ka, sir? Andun po sa amin, ma'am. Diyan po sa Taguig, ma'am. Hindi mo ba kilala itong John Arvin o kumbaga kalaro mo, kaibigan mo? Hindi po talaga, ma'am. Ano nga gusto mong sabihin sa pamilya? Wala po talaga akong alam yan, ma'am. Kaya po ako sumuko, ma'am, para hindi ko maayos ko po yung pangalan ko. Ayun na po masabi ko sa pamilya. Kung ako taga ako. Pero kung hindi po taga ako, wala po talaga akong alam dyan, ma'am. Bakit sa tingin mo, sir, meron nakapagbigay sila ng impormasyon na pangalan mo ang tinuturo? Hindi ko alam, ma'am, kung bakit, ma'am. Kung bakit meron, bakit kung sino bang tao nagbigay sa kanila, ma'am. Hindi mo ba pwedeng mabanggit sa amin kung sino ang nagsabi sa'yo o nagplano na barilin o patayin itong si John Alvin? Wala po talaga akong alam dyan, ma'am. Nung December 20, ano ang ginagawa mo? Saan ka? Andiyan na po ako sa amin, ma'am, na ikipagano po sa pamilya ko. Ngayon, meron kang kaso. Ano din ang nangyari sa kaso mo, sir? Hindi ko po alam, ma'am. Bakit ka ba nakulong ngayon sa kasong homicide dahil meron kang warrant? Ano ba nga nangyari? Hindi ko po talaga alam, ma'am. Nabanggit sa amin ng kasama ng biktima na nakita niya ang mukha mo nung araw na yun. Opo, willing po akong pakita, ma'am. So Idol Rafi, after ho natin na ma-interview itong suspect, ay binigyan ng pagkakataon ng PNP na makita ni Ma'am Kayla yung suspect at makumpirma niya. Ngunit hindi na tayo pinayagan na makapasok sa loob, pero tatanungin natin si Ma'am Kayla kung ano nga nakita niya. Ma'am, pinakita ho ba sa inyo yung suspect? Opo. Si Jomar Cantonhos. Yes po. Nakita mo yung mukha. Opo. Siya po talaga. Ano ang naging reaction mo? Nagagalit po. Lahat na po. Lahat ng emosyon. Ko na alam. Naalala mo yung unang araw na nakita mo siya? Opo. Ano yung mga naitanong mo sa kanya at mga sinagot niya sa'yo? Wala po. Hindi na po. Kasi pinakita lang po siya. Hindi na po. Wala na pong chance magtanong. Pinakita lang po talaga siya and then tapos na po. At tinuro mo na siya? Opo. So Idol, kasama rin niya kanina yung investigator natin from Santa Rosa Police Station. Sinamahan siya upang ikumpirma sa loob ng kulungan kung iyon nga ba ay iisang suspect. Sir Rapi, maraming salamat po sa lahat ng tulong. Sana po patuloy niyo po kaming tulungan hanggang sa makamit po talaga namin yung hustisya. Yun lang po, maraming salamat po. So Idol Rafi, nandito tayo ngayon para ibigay na natin yung tulong po na naipangako po natin kay Ma'am Jessa and kay Mama Kayla. So ito po ma'am, 25,000 each po para makabawas po doon sa mga naging gastusin po natin. Ito po, pa kay Ma'am Jessa, kay Ma'am Kayla. Una-una po sa lahat, maraming salamat po, Senator. Sa lahat po ng naitulong nyo, malaking tulong po talaga tong halagang ito para makabawas po sa remaining hospital bill po. Actually, pupunta po ako ngayon doon para isettle po yung payment or magbawas. Kasama na po yung GL ng PCSO po. Senator Rapi, maraming salamat po sa tulong nyo. Sobrang laking tulong po to. Lalo na po sa mga gastusin namin sa mga utang po. Maraming salamat po. Sir, magandang araw po. Hello po ma'am, magandang araw po sa inyo. Lieutenant Realco, maaari ho ba natin na maipakilala si alias Joshua po kung sino po yung kaharap po natin ngayon? Sir Joshua, makwento niyo ho ba sa amin paano niyo po ito naitawag po sa ating PNP at paano niyo ho nakilala itong suspect? Bali yung time po na nakita ko po sa page ni Sir Rapi, Idol, Senador po, na doon po sa pag-post niya, parang familiar po sa akin yung tao. So, tinanong ko po sa mga kakilala ko na baka
siya talaga yon, positive na siya talaga yung tao na yon. Kaya nagtanong-tanong po ako. Yung na-verify ko pong positive yung tao, kasi po nakakalaro ko po yun sa basketball. Kaya naging familiar sa akin yung muka. Yung time na yon, may kakilala po akong pulis na nagpatulong po, at sinabi ko po na kakilala ko po yung suspect na si alias Mumay po. Tapos after noon, ayun, tinulungan po ako ng kakilala kong pulis na ganito gawin, i-verify lang at i-check lang kung siya talaga yung suspect. Ayun, yung napatunayan po namin na siya talaga yung suspect, pinag-aralan po namin. Tapos tinuruan po ako ni Sir na yung gagawin daw po, kung paano yung tamang gagawin. So, yung time na yun, pinaano ko po sa kaibigan ko, sa kakilala ko. Sabi ko, hindi daw po umalis yung suspect doon lang daw po tumitigil, palabas-labas. Tapos parang hindi daw po siya nag-iingat. Kaya yung time na yun, pinuntahan na po namin. Tapos, pagpunta ko po, kasama na po sila, nakita po namin yung suspect, nandun lang po sa may malapit sa bahay niya. Tapos sinabi ko po kala Sir na, Sir, ayan po yung suspect na hinahanap ni Sir Senador Rapi Tulfo po. Naipost ba namin agad, sir, yung picture? Doon mo nakita rin agad? Mga anong oras mo nakita sa Facebook? Hindi po, bali mga 1 hour ago na po yung post bago ko po makita yung post ni Sir Idol po. Ito po, sir, yung suspect natin. Kilala ho ba siya sa lugar? Ano ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya? Bali, yung hindi ko po alam kasi na ganun siya, ma'am. Bali, ang pagkakakilala ko lang po sa kanya, simpleng tao lang po. Nakakalaro ko lang sa basketball. Kaya nagtaka po ako at nagulat na ganun pala yung gawain niya. Kaya medyo kinabahan din dahil yung nakakalaro ko sa basketball, ganun tao pala. Ano ba daw ba ang trabaho niya, sir? May nakakaalam po ba sa mga tao po doon? Bali, hindi ko na po alam yung background niya. Ang pagkakakilala ko lang po sa kanya, taga doon lang po siya, tambay, tsaka palaro-laro lang po ng basketball. Bali, hindi ko na po totally alam yung background niya. Kaya nga nagulat po ako, ma'am, na siya palang high killer pala po siya. So sa ngayon po, Idol Rafi, gayan po ng pangako natin on air na tayo ay magbibigay po ng reward kung sino man po ang makapagturo ho dito sa ating suspect, at sa tulong din po ni Lieutenant Realco ng substation, ng TIPA Substation Taguig, ay nahuli po itong suspect. So ito po, Idol, ay i-award ho natin ngayong araw yung 150,000. So sa tingin mo, sir, saan mo gagamitin po ito? Siyempre, gagamitin ko po sa tama, tsaka sa pang-budget din po, tutulong ko po sa family ko po. Yan po, Idol, hawak na ho natin yung 150,000. Ayan. Sir, hawak po, pabila. Sir Idol, Senador Rapi Tulfo, thank you po sa reward na inyong binigay. Makakatulong po sa financial at para po sa pangangailangan ng pamilya ko. Salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait,
Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari. Maraming salamat po Sir Rapi Tulfo sa grocery po, sa bigas. Ngayon po napuno na po namin yung tindahan namin. And nakapag-file na din po kami ng kaso laban sa suspect at dun po sa ex ko. Murder case po laban sa suspect. And then dun din po sa ex ko po. Thank you po Idol Rafi Tulfo. Salamat po. Papasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan